Magandang hapon po. Magandang hapon po. Uh, I'm so glad we can start New Beginner Bible Study from today. Masaya po ako na magmula ngayong araw, magsisimula na po tayo ng New Beginner Bible Study. We can have New Beginner Bible Study this year, first time. At ito po yung pagkakaroon natin ng New Beginner Bible Study sa taong ito. Maybe you want to go home early, right? Marahil gusto niyo na pong umuwi agad, di ba? Na mas maaga kanina. But you are here because you desire the Word of God. Ngunit narito pa rin po kayo dahil nagnanais po kayo ng salita ng Diyos. But I'm convinced if you finish whole session hanggang 8 session, it will be great helpful in your Christian life. At naniniwala po ako na kapag natapos niyo po yung 8 session, ito po ay higit na makakatulong sa inyong pamumuhay Kristiyano. You will be more strong in your faith. At kayo po ay higit na magiging matatag sa inyong pananampalataya. So I really hope you can continue this Bible study until the end. Kaya umaasa po ako na magagawa po ninyong mapagpatuloy ang Bible study na ito hanggang sa wakas. Okay. Before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear much friend, gracious Father, mahal naming Ama na mabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na manatili sa church. Thank you for allowing great chance we can have a New Beginner Bible Study. Salamat po sa pagkapahintulot ng dakilang pagkakataon na magkaroon kami ng New Beginner Bible Study. After salvation, we want to know how to live our Christian life. Pagkatapos po ng kaligtasan, nais po naming malaman kung paano mamuhay sa Kristiyanong pamumuhay. So please teach and guide us through the Word of God. Kaya pakiusap, turuan niyo po kami at patnubayan sa pamagitan ng salita ng Diyos. This time God called many brothers and sisters who desire the Word of God. Sa oras na ito, tinawag ng Diyos ang maraming mga kapatid na nagnanais ng salita ng Diyos. Please allow all your grace to all attendants. Pakiusap, ipahintulot mo po ang lahat ng iyong biyaya sa lahat ng mga nakadalo. From start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Magmula sa simula hanggang sa matapos, nagtitiwala lamang po kami sa po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, if you have the Bible, let's open to the Bible. Hebrew chapter 2. Hebrew chapter 2. Kung meron po kayong Biblia, buksan natin sa inyong Biblia. Hebreo chapter 2. Hebrew chapter 2 verse 3. Hebreo chapter 2 verse 3. Whenever we have the New Beginner Bible Study, we sing, right, the song, the Bible name song, right? Kaya sa tuwing nag-aaral po tayo ng New Beginner Bible Study, kinakanta rin po natin yung mga Bible mga Bible so every time you sing all together. Kaya kayo din po, kumanta din po yung kasabay. It will be helpful when you find the Bible verse. Makakatulong po sa inyo yun para mahanap nyo agad yung mga Bible verse. So it's better you memorize the song. Kaya mas mabuting tandaan nyo po, kabisaduhin yung kantang iyon. Okay. Hebrew chapter 2:3, basahin po natin ng sabay-sabay. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay pinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Okay, the Bible says our salvation is a so great salvation. Sinasabi ng Biblia yung kaligtasan po natin ay dakilang kaligtasan. Why salvation is a so great salvation? Bakit yung kaligtasan po natin ay ganito kadakilang kaligtasan? Because of salvation determine our eternal life.
Dahil yung kaligtasan po yung magpapasya ng ating buhay na walang hanggan. Only saved person can go to heaven. Tanging mga naligtas lamang po yung papasok sa langit. On the contrary, unsaved people will go to eternal hell. At sa kabaligtaran naman, yung mga taong hindi ligtas ay mapupunta sa walang hanggang impyerno. Yeah, right. Salvation determine our eternal life. Kaya yung kaligtasan po yung magpapasya ng ating buhay na walang hanggan. So our salvation is the most important. Kaya yung kaligtasan po natin yung pinakamahalaga. That's why the Bible says salvation is a so great salvation. Kaya sinasabi ng Biblia yung kaligtasan po ay ganito kadakilang kaligtasan. That's why our salvation must be sure. Kaya yung kaligtasan natin ay dapat na sigurado. Our salvation must be clear. Yung ating kaligtasan ay dapat malinaw. So you need to check yourself whether you are really saved or not. Kaya kailangan mong siyasatin ang iyong sarili kung talaga bang ligtas ka o hindi. Let's open to the Bible, 2 Corinthians chapter 13. Tingnan natin sa 2 Corinthians chapter 13, Ikalawang Korinto chapter 13, verse 5. verse 5. Chapter 13, verse 5. Chapter 13, verse 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Kristo ay nasa inyo, malibang kayo nabigo sa pagsubok? The Bible says, examine yourselves as to whether you are in the faith. Sinabi ng Biblia, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. You have to check yourself whether you have the true faith of salvation or not. Kailangan mong siyasatin ang iyong sarili kung meron ka bang pananampalataya ng kaligtasan o wala. If you are really saved, you know whether you are saved or not. Kung talagang ligtas ka, alam mo kung ikaw ba ay ligtas o hindi. Of course, God also knows whether you are saved or not. At syempre po, alam ng Diyos kung ikaw ba ay ligtas o hindi. But if you say, "Oh, I'm not sure whether I'm saved or not," pero kung sinasabi mo, hindi ako sigurado kung ligtas ba ako o hindi. What it means? Ano yung kahulugan nun? You are not really saved. Ikaw ay talagang hindi paligtas. If you are really saved, you can really sure salvation. Kung hindi ka paligtas, pwede mo pong masigurado yung kaligtasan. So we need to check our salvation. Kaya kailangan po nating siyasatin yung ating kaligtasan. How can you check our salvation? Paano po natin masusuri yung ating kaligtasan? Of course, at first, we need to believe in the true gospel. Pero syempre po, una, kailangan nating sumampalataya sa tunay na ebanghelyo. Maybe you already believe in the true gospel. Tama? Marahil kayo po sumampalataya na sa tunay na ebanghelyo. Tama po ba? Tama po ba? You believe? Sumampalataya po kayo? Believe? Sumampalataya po ba? Yes. That's why you can say that you are saved, already saved. Kaya nga masasabi mo na po na ikaw ay talagang tunay ligtas na. But we need to testify whether my faith is true or not. Pero kailangan nating patunayan kung ang pananampalataya ko ba ay totoo o hindi. Salvation means the new life came to us. Yung kaligtasan, ibig sabihin po nito, yung panibagong buhay ay dumating na sa akin. When we get to salvation, the new life came to us. Nung magkaroon tayo ng kaligtasan, yung panibagong buhay po ay dumating sa akin, sa atin. Buksan mo ang Biblia, 1 Juan chapter 5. Unang Juan po, chapter 5. Chapter 5, verse 11. Chapter 5, verse 11 and 12. 11 and 12. First to Juan, chapter 5, 11 and 12. Basahin po natin ng sabay-sabay.
At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. God has given us eternal life. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. When we get the salvation, we get the eternal life. Nung magkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. This life is in His Son. Ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. And 12, he who has the Son has a life. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. When we have an eternal life, right? It's same. We have a new life. Nung magkaroon tayo ng kaligtasan, parehas lang din po yan na meron na po tayong bagong buhay. Because before we didn't have this life, right? Dahil dati, wala naman po tayong ganitong buhay. But after salvation, we have an eternal life. Pero pagkatapos ng kaligtasan, meron tayong buhay na walang hanggan. It's a new life. Yan po yung panibagong buhay. So it's in same. It means also we became new creation. Nangangahulugan din ito na tayo po'y naging bagong nilalang. 2 Corinthians chapter 5. Ikalawang Korinto chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 17. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. If anyone is in Christ, he is a new creation. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. When we get the salvation, we are in Christ. Nung tayo ay magkaroon ng kaligtasan, tayo ay na kay Kristo. That's why we became new creation. Kaya tayo po ay naging bagong nilalang. Because we have a new life. Dahil meron na po tayong panibagong buhay. All the things have passed away. Yung mga lumang bagay, lumipas na. We will live new life. Nabubuhay tayo sa panibagong buhay. It means our life would be changed after salvation. Ibig sabihin yung ating buhay po ay maaaring mabago pagkatapos ng kaligtasan. All the thing that has the life, as the time goes, it will be changed. There will be change. Lahat ng bagay po na may buhay po, pagkatapos, paglipas ng panahon po, ito po ay nababago. Tingnan labas. Tingnan niyo po yung sa labas. There are many trees, right? Merong maraming punong kahoy, di ba po? The tree has the life, right? Yung punong kahoy mayroong buhay. Tama? They have the life. Meron silang buhay. That's why we can see the change every day, right? Kaya araw-araw nakikita natin yung pagbabago, di ba po? Tama? May tanong ako. This flower has the life or not? Yung bulaklak na ito, mayroon po bang buhay o wala? Meron? Meron po ba? Wala. Wala. It's not man-made flower, right? Tama? Yan po yung gawa ng tao na bulaklak. No life, no life. Walang right? buhay. That's why every day, every week we see the flower, no change, right? Kaya araw-araw kahit na makita natin yung bulaklak na ito, walang pagbabago. Tama ba? Because no life, no life. Dahil wala po yung buhay. But outside the tree has the life, right? Pero yung punong kahoy sa labas, merong buhay. That's why we can see every time changing. Kaya palagi natin nakikita yung pagbabago. When you get the salvation, you have the new life. Nung magkaroon ka ng kaligtasan, nagkaroon ka ng panibagong buhay. That's why you will have changes in your life. Kaya magkakaroon ka ng pagbabago sa iyong buhay. But after you get the salvation, if you don't have any change in your life, something wrong, something wrong. Pero kung pagkatapos ng iyong kaligtasan at walang nagiging pagbabago sa iyong buhay, parang may mali po. Most of the people before were Catholic, right? Karamihan sa mga tao po noon, Katoliko, di ba po? Some of you were Catholic before, right? Ang ilan sa inyo, dati Katoliko po, di ba? But
our Bible seminar, you could be saved. Pero sa magitan ng aming Bible seminar, kayo po ay naligtas. But sometimes I meet some people. Yeah, they say that they got the salvation through our Bible seminar. Pero minsan nakakausap ko yung mga tao po na nagkakaroon sila ng kaligtasan sa magitan ng ating Bible seminar. But I cannot find any change. Pero hindi ko po makita yung kanilang pagbabago. They say, pareho. Sinasabi nila, parehas lang. Catholic, the Bible seminar teaches same God. Yung Katoliko at yung sa Bible seminar, parehas lang, tinuturo yung Diyos. Teaches same Bible. Pero tinuturo yung parehas na Biblia. Pareho. Because I was born in Catholic, I will go to Catholic Church continue. Dahil pinanganak na akong Katoliko, magpapatuloy ako sa pagdalo sa Katoliko. We meet this situation. Haharap tayo sa ganitong sitwasyon po. No any change, right? Parang walang pagbabago po, di ba? Yeah. If we are really say we know what's the truth. Kung talagang tunay tayong naligtas, alam na natin kung ano ang katotohanan. All the things ever passed away, right? Yung mga lumang bagay lumipas na. We will not go to Catholic Church anymore, right? Hindi na tayo pwedeng bumalik pa muli sa Katoliko. Tama ba? Because we know the teaching in Catholic is completely different from the Bible. Dahil nalalaman natin na yung turo doon sa Katoliko ay ganap na iba mula sa Biblia. So if we have through faith of salvation, it will be shown through changes of our life. Kaya kung meron tayong tunay na pananampalataya ng kaligtasan, maipapakita po ito sa magitan ng paraan ng ating pamumuhay. So the Bible says, James chapter 2. Kaya sinasabi sa Biblia, Santiago Kapitulo 2. James chapter 2, 17 and 18. Verse 17 hanggang 18. James chapter 2, 17 and 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. It says 17, right? Faith by itself, if it does not have works, is dead. Sinasabi dito, ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay. Anybody can say, I have the faith. Kahit sino man po pwede magsabi, may pananampalataya ako. But the problem, they don't have any works. Pero ang problema, wala po silang anumang mga gawa. It is dead. Yan po'y patay. What do you mean? It is the dead. What is the dead of faith? Ano yung patay na pananampalataya? It is not true faith. Yan po ay hindi tunay na pananampalataya. Of course, we cannot be saved through our works, right? Siyempre po, hindi tayo maliligtas sa magitan ng ating mga gawa. We can be saved through only faith. Maliligtas lamang tayo sa magitan ng pananampalataya lamang. By believing the gospel, right? Sa pamagitan ng pagsampalataya sa Ebanghelyo. So if we have the true faith, our faith will be revealed through our work. Pero kung meron tayong tunay na pananampalataya, yung pananampalataya natin ay mahahayag sa magitan ng ating mga gawa. Here the work we can say that here the work is the changes of our life. Dito po yung mga gawa, masasabi natin ito yung mga pagbabago sa ating buhay. So verse 18 said, right? Show me your faith without your works. Kasi sinabi sa verse 18, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa. You say that you have the faith. Sinasabi mo may pananampalataya ka. But you don't show any works. Pero hindi mo pinapakita yung anumang mga gawa. Then how can I know your faith is true? Kung gayon, paano ko malalamang ang pananampalataya mo ay totoo? That's why I will show you my faith by my works. Kaya ipapakita ko sa iyo ang aking mga pananampalataya sa magitan ng aking mga gawa. So I have a true faith. That's why I can show my faith is true through my work. Meron akong pananampalataya, kaya may papakita ko sa iyo yung aking pananampalataya sa magitan ng aking mga gawa.
what changes we need to have? Anong pagbabago ang kailangan na magkaroon tayo? If we have the true faith, right? We have a desire to listen to the word of God. Kung meron tayong tunay na pananampalataya, dapat na magkaroon tayo ng pagnanais para sa salita ng Diyos. Maybe you are here because you desire the word of God, right? Marahil, di ba po, nandito kayo ngayon dahil nagnais kayo ng salita ng Diyos. But sometimes we meet the situation. If you are saved, you need to listen to the word of God. Pero minsan, humarap tayo sa sitwasyon na kung talagang ligtas ka, makinig ka ng salita ng Diyos. We encourage them to listen to the word of God. Hinihimok natin silang makinig ng salita ng Diyos. But they don't have a heart to listen to the word of God. Pero wala po silang puso na makinig ng salita ng Diyos. Next time. Sa susunod na lang. Next time. Sa susunod na lang. Right? Something wrong, right? Di ba? Parang may mali po, di ba? We have the life, right? Meron na po tayong buhay, di ba po? If a tree doesn't get the water, it will be dry, right? Kung yung puno ay hindi makakuha ng tubig, ito po ay matutuyo. Yeah, tree want to get the water, right? Yung puno po kailangan niyang magkaroon ng tubig. Because it has the life, right? Dahil meron po iyang buhay. Yeah, we have a new life, right? Meron tayong panibagong buhay. That's why it's natural. We desire the word of God. Kaya natural po na magnais tayo ng salita ng Diyos. Because the word of God is our spiritual milk, spiritual food. Dahil yung salita ng Diyos yung spiritual nating gatas, spiritual na pagkain. But you don't want your spiritual food at all? Something problem, right? Pero kung ayaw nyo po ng inyong spiritual na pagkain, parang may mali po. And we encourage, right? If you are saved, if you have the faith, you need to come to church. Kaya hinihimok din natin sila kung talagang naligtas ka. Pero wala po silang anumang puso na magpatuloy sa church. And also, they don't have any heart to evangelize the lost soul. At wala din silang puso na mag-evangelize ng mga nawawalang kaluluwa. They don't have a heart to render the grace of God. Wala silang puso na masuklian ng biyaya ng Diyos. No any change, right? Walang anumang pagbabago. But they said, I am saved. Pero sinasabi nila, ligtas ako. I have the faith. May pananampalataya ako. Maybe it's not true faith, right? Marahil iyan po ay hindi tunay na pananampalataya. That's why you need to check your salvation by checking whether you have changes in your life or not. Kaya kailangan nating suriin yung ating pananampalataya sa magitan ng pagsusuri kung meron bang pagbabago sa ating buhay o wala. So, if not, you need to sure salvation again by listening to the Word of God, the Bible seminar again. Dahil kung hindi po, kailangan nyo pong makinig ulit ng Bible seminar at siguraduhin nyo po yung inyong kaligtasan. Okay, so anyway, our salvation must be sure. Gayunpaman yung kaligtasan natin ay dapat na sigurado. Okay, today is the first session, so today let's think about 3 stages of salvation. Ngayon po, ito po yung first session. Kaya pag-aralan natin yung tatlong yugto ng kaligtasan. Yeah, Mark chapter 4. Buksan mo ang Biblia. Mark chapter 4. Sa Marcos chapter 4. 26. Verse 26. Hanggang 28. Hanggang 28. Mark chapter 4. 26 hanggang 28. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi niya, ang karya ng Diyos ay gaya ng isang taong nagasik ng binhi sa lupa at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman ng una ng usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Verse 20 says, right, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. Verse 26, ang karya ng Diyos ay gaya ng isang taong nagasik ng binhi sa lupa. Then, verse 27, the seed should sprout and grow. At sinasabi po yung binhi po sumisibol at lumalaki. Then 28,
First the blade, then the head. After that, the full grain in the head. Kaya una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ang uhay na hitik sa butil. Yeah. It explains three stages of salvation. Kaya papaliwanag natin tatlong yugto ng kaligtasan. Yeah. Like this picture, right? Katulad po ng larawang ito, di ba? Yeah, you scatter seed on the ground. Na kayo ay nagasik ng mga binhi sa lupa. When it has the life, it sprout and it grows, right? Kung ito po ay nagkaroon ng buhay, ito'y sumisibol at lumalaki. Naintindihan niyo po? What's this? Naintindihan niyo po ba kung ano po ito? You have experience scatter seed on the ground? Naranasan niyo na po bang magtanim o magasik ng binhi sa lupa? Yeah. We need to understand what it means, the seed and the ground. Kailangan nating maintindihan kung ano po yung binhi. Luke chapter 8:11 said, Sa Lucas chapter 8 verse 11 sinasabi po, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Yeah. Especially this seed is the seed that has the life. higit sa lahat yung binhing ito yung binhi na mayroong buhay. The word of God, there is the word of God that has the life. Meron pong ang salita ng Diyos ay meron pong buhay. So the Bible said the word of life. The word of life. Kaya sinasabi ng Biblia, ang salita ng buhay. Yeah, that's why you can get the new life through the word of God. Because you listen to the word of life, you can get the new life. Dahil napapakinggan mo yung salita ng buhay, kaya nagkakaroon ka ng buhay. So our church, Philippine Life World Mission. Alam niyo po yung church po natin, Philippine Life World Mission. Because our church delivered the true gospel, right? Dahil yung ating church po ay talagang nagbabahagi ng tunay na ebanghelyo. Yeah, it's the word that has the life. Yan po yung mga salitang mayroong buhay. What's the ground? What do you mean the ground? Ano po yung ibig sabihin ng lupa? Sa mabuting lupa, ito ay mabuting puso. Mabuting puso. So it's like this. Yeah, the word of God is planted in the man's heart. Ibig sabihin po nito, yung salita ng Diyos ay naiasik sa puso ng tao. But at the time when man's heart is a good ground, good heart, the word of life can be completely planted. Pero kung sa pagkakataon yung puso ng tao ay merong mabuting puso po, yung salita ng Diyos po ay maitatanim. Yeah, then it has a sprout and it grows. At ito po ay sisibol at magkakalalaki po. Yeah, because it has a true life. Dahil mayroon po itong tunay na buhay. Yeah. But when it grows, there is a procedure, right? Procedure. Pero ito po ay mayroon pong procedure. Yeah, una ang usabong, saka ang uhay, pagkatapos ang uhay na hitik sa butil. Kaya ito, it explains three stages of salvation. Pinapaliwanag po yung tatlong yugto ng kaligtasan. First, the blade. Una, yung usbong. Second, the head. Ikalawa, yung uhay. And then the third is the grape. At ikatlo, yung uhay na Grain. ihitik sa butil. Grain. We think about
first stage, first stage. Kaya pag-isipan natin yung unang yugto. It's a blade. Yan po yung usbong. It's the start of life. Yan po yung pasimula ng buhay. When seed is a plant, it sprout, right? Sprout. Kapag naitanim yung binhi, ito po'y sisibol. It make a blade, right? Magkakaroon po ito ng usbong. It's a start of life. Yan po yung simula ng buhay. It explains salvation of our spirit. Pinapaliwanag po nito yung kaligtasan ng ating espiritu. Ephesians chapter 2. Let's open to the Bible. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Verse 8. Ephesians chapter 2, verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa magitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa magitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. By grace, you have been saved through faith. Sa biyaya kayo naligtas sa magitan ng pananampalataya. We have a salvation of a spirit through our faith. Meron tayong kaligtasan ng espiritu sa magitan ng ating pananampalataya. We get the salvation through our faith. That's why it's complete, the grace of God. Nagkaroon tayo ng kaligtasan ng espiritu sa magitan ng ating pananampalataya, kaya ito po'y biyaya ng Diyos. It's a salvation of a spirit. Yan po yung kaligtasan ng espiritu. Let's open 1 Peter chapter 1. Unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1 verse 8 and 9. 8 and 9. Unang Pedro chapter 1 8 and 9. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi niyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag, at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Verse 9 says, right? Receiving the end of your faith. Sinabi ko dito na tinanggap ang inyong bunga ng inyong pananampalataya. That's the salvation of your soul. Yan yung kaligtasan ng inyong kaluluwa. Salvation of your spirit, saying. Kaligtasan ng espiritu, pares lang din po. So, you listen to the Bible seminar, right? Di ba, nakinig po kayo ng Bible seminar. Then you got the salvation, right? Pagkatapos nagkaroon kayo ng kaligtasan, di ba po? It is the salvation of a spirit. Yan po yung kaligtasan ng espiritu. You got the salvation through faith. Nagkaroon kayo ng kaligtasan sa magitan ng pananampalataya. It's a grace of God. Yan po yung biyaya ng Diyos. So, in use past sentence. Kaya ginamit po dito yung past tense. Past sentence mean it's already finished, right? Ibig sabihin, tapos na po ito. Right? Getting a salvation of a spirit, it's already finished, right? Yung kaligtasan po, tapos na po iyon. That's why in use past sentence. Kaya ang ginamit po dito yung past sentence. And also it is called justification. At tinatawag po itong pag-aaring ganap. Original you are sinner, right? Sa katunayan, isa kang makasalanan, tama ba? But all your sins are forgiven by blood of Jesus. Ngunit lahat mong mga kasalanan ay napatawad sa magitan ng dugo ni Jesus. That's why God consider you as if you are just. Kaya nga tinuring ka na po ng Diyos na matuwid, inaring ganap. God consider you don't have any sin. Tinuring ka ng Diyos na wala ka ng anumang kasalanan. Because all your sins were forgiven. Dahil lahat mong kasalanan ay napatawad na. That's why salvation of a spirit is justification. Kaya yung kaligtasan po, ito po yung pag-aaring ganap. Through salvation of a spirit, now we can go to heaven. Sa magitan ng kaligtasan ng Espiritu, ngayon makakapasok na tayo sa langit. It's a start of our Christian life. Yan po yung simula ng ating pamumuhay Kristiyano. Okay. And second, at ikalawa, head, right? Yung uhay. Second stage of salvation is growth stage. Kaya ang ikalawa po dito yung paglago. It is called salvation of a character or life. Tinatawag po itong kaligtasan ng
ng pagkatao o ng buhay. Let's open to the Bible, Philippians chapter 2. Sa Pilipos chapter 2, Philippians chapter 2, verse 12. Pilipos chapter 2 verse 12. So, Philippians chapter 2, verse 12. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyong inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Is that right? Work out your own salvation with fear and trembling. Sinabi po dito, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. It's in your present sentence, right? Ito po yung pangkasulukuyan. Yeah, work out your salvation. Isagawa ang iyong kaligtasan. Many people have a misunderstanding this Bible verse. Maraming tao po yung merong maling pagkaunawa sa verse na ito. Many people think we cannot sure our salvation. May mga taong nagsabi po, hindi natin masisigurado yung kaligtasan. Maybe we can know whether we are saved or not after death. Marahil malalaman na lang nating ligtas tayo o hindi pagkatapos ng kamatayan. Because the Bible says, work out your own salvation every day. Dahil sinasabi dito ng Biblia, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. But it's a salvation, not the salvation of a spirit. Pero ito po hindi kaligtasan ng Espiritu. It's the salvation of a character. Yan yung kaligtasan ng pagkatao. It means even though we got the salvation, we still have sinful nature. Ibig sabihin, kahit na tayo ay nagkaroon na ng kaligtasan, meron pa rin po tayong likas na pagkamakasalanan. Yeah, even though we are saved, we are not perfect. Kahit na naligtas na po tayo, hindi tayo perpekto. That's why we sometimes commit sin again. Kaya madalas po, o minsan nakakagawa talaga tayo ulit ng kasalanan. Right? Our character is not perfect, right? Yung pagkatao natin, pag-ugali, hindi pa nababago. That's why our character must be changed like Jesus Christ. Kaya yung pagkatao natin ay dapat na mabago katulad ni Jesucristo. But it is not accomplished immediately. Pero hindi po ito agad mangyayari. Yeah, it will take some time. Aabot ng mahabang panahon. That's why we have to accomplish this salvation continuously. Kaya kailangan nating may sakatuparan yung kaligtasan ito ng agad. Naintindihan niyo po? Yeah, that's why it is a salvation of our life character. Kaya tinatawag po itong kaligtasan ng ating buhay. Yeah. But it is accomplished by obeying to the Holy Spirit. Pero may isasagawa ito sa magitan ng pagsunod sa Espiritu Santo. After salvation, we have to obey to the Holy Spirit. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating sumunod sa Espiritu Santo. Then our life will be gradually changed. Kung gayon yung ating buhay ay unti-unting mababago. And it is a called sanctification. At tinatawag po din itong pagpapabanal. It means we gradually accomplish the holiness. Ibig sabihin, unti-unti nating isinasakatuparan yung kabanalan. Right? So, after salvation, gradually we need to avoid the sin. Pagkatapos ng kaligtasan, unti-unti iiwasan natin yung kasalanan. Of course, even though we commit sin again by mistake, we will not go to hell. Pero syempre po, kahit na magkamali tayo, magkasala tayo sa magitan ng pagkakamali, hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Because all our sin, including future sin, were already forgiven, right? Dahil lahat nating mga kasalanan, maging sa hinaharap, ay napatawad na. But it doesn't mean it's okay, we commit sin freely and continuously. Pero hindi ito nangangahulugan na malaya na tayong makakagawa ng kasalanan ng patuloy. Gradually, we need to accomplish the holiness. Unti-unti, kailangan nating may sakatuparan yung kabanalan. It's a sanctification. Yan po yung pagpapakabanal. It's the salvation of life. Yan yung kaligtasan ng buhay, ng pagkatao. That's why you can say that it is our Christian life. Kaya masabi po natin, ito yung ating pamumuhay Kristiyano. It's a new Christian life. Yan po yung bagong pamumuhay Kristiyano. And then, the third stage, grain. At yung huling yugto po ay yung uhay na hitik sa butil. The grain is a fruit
fruit stage, right? Yung butil po, yan po yung bunga. Yeah, it is a salvation of a body. Yan yung kaligtasan ng katawan. We need to understand what's the salvation of a body. Kailangan nating maunawaan ano yung kaligtasan ng katawan. Yeah, Romans chapter 8, Roma chapter 8, verse 23. so verse 23. Romans chapter 8, verse 23. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masiding paghihintay ng pagkukupkop ang pagtubos sa ating katawan. Yeah, the redemption of our body, right? Yeah, it's a salvation of our body. Yan yung kaligtasan ng ating katawan. It is accomplished. It will be accomplished when Jesus comes again. Pero may isa sa katuparan nito sa muling pagdating ni Jesus. Philippians chapter 3, buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 3, Sa Pilipos chapter 3, verse 20 and 21. so verse 20 hanggang 21. 20 and 21. Okay. Yeah, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang ating pagkamayan ay nasa langit, mula rooy ay hinintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang mapailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Yeah, we wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Jesus will come again, right? Si Jesus ay muling babalik po, di ba? Then 21, who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body. At sa verse 21 na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. When Jesus come again, right, our lowly body changed to glorious body. Sa muling pagdating ni Jesus po, yung ating hamak na katawan ay magiging walawalhating katawan. Yeah, that's the salvation of a body. Yan yung kaligtasan ng ating katawan. Yeah, it is accomplished through resurrection. May isa sa katuparan po ito sa muling pagkabuhay. There is a resurrection. Meron pong muling pagkabuhay. The 1 Corinthians 15, 51 hanggang 53, basahin po natin ng sabay-sabay. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin, sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tayong lahat ay babaguhin. It explains resurrection. Pinapaliwanag dito yung muling pagkabuhay. Itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. It will be happen when Jesus come again. Mangyayari po ito sa muling pagdating ni Jesus. It's a resurrection. Yan po yung muling pagkabuhay. It's a salvation of a body. Yan yung kaligtasan ng katawan. It will happen in the future, right? Mangyayari po yan sa hinaharap, di ba po? That's why in use future sentence. Kaya ang ginamit dito yung future sentence. And it is called also glorification. Tinatawag po din itong pagluluwalhati. Because when we are resurrected, right, our lowly body changed to the glorious body. Dahil kapag tayo po yung muling nabuhay, yung katawan natin ay babaguhin sa isang maluwalhating katawan. It's a real glory, right? Yan yung tunay na kaluwalhatian. So it's a glorification. Yan po yung pagluluwalhati. But it will be accomplished when Jesus comes again. Pero mangyayari lamang ito sa muling pagdating ni Jesus. So, let's summarize. Kaya atin budin po. Salvation of a spirit already tapos na, right? Yung kaligtasan ng Espiritu, tapos na po. Di ba po? You already got the salvation of a spirit by faith, right? Nagkaroon na po kayo ng kaligtasan ng Espiritu sa magitan ng pananampalataya. Tama po ba? Tama po ba? Lahat?
Yeah. And also, salvation of a body will accomplish when Jesus come again. At yung kaligtasan ng katawan po ay mangyayari lamang sa ikalawang pagdating ni Jesus. It will happen in the future. Yan yung mangyayari sa inaharap. Yeah, but it will be accomplished automatically, right? Pero yan po yung mangyayari ng automatic. Yeah, so you don't need to worry about it, Kaya right? hindi nyo na kailangang alalahanin pa yun. Yeah, if you are already saved, it will be accomplished. Kung talagang naligtas ka na, yan po yung mangyayari. What's remaining? Ano po yung natitira? Second stage, right? Ikalawang yugto. Yeah, we have to accomplish salvation over life. Kailangan nating maisakatuparan yung kaligtasan ng pamumuhay. After salvation, we have to accomplish salvation over life until Jesus comes again. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating maisakatuparan yung kaligtasan ng pamumuhay hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus. That's remaining our Christian life. Yan po yung ating natitirang Kristiyanong pamumuhay. Naintindihan niyo po? That's why all we have to do is focusing on the Christian life. Kaya ang kailangan na lamang po nating gawin ay magtuon po sa ating pamumuhay Kristiyano. Because tapos na, right? Tapos na. No. PPT. Tapos na, right? Yeah. And automatically accomplished, right? Only focus on Christian life. Magtuon lamang po sa pamumuhay Kristiyano. But for the Christian life, we need to understand there are four elements of a Christian life. Ngunit sa pamumuhay Kristiyano, mayroon pong pag-iisipan dito na apat na elemento ng Kristiyanong pamumuhay. That is, first, the word. Una, yung salita. Second, prayer. Ikalawa, panalangin. Third is a fellowship. Ikatlo, fellowship. And fourth, evangelism. At ikaapat ay evangelism. Okay? So, we have to focus on the Christian life. Kailangan nating pagtuunan po yung ating Christian life. To have a good Christian life, we need to understand four elements of a Christian life. Upang magkaroon ng mabuting pamumuhay Kristiyano, kailangan nating maunawaan yung kahulugan ng apat na elemento. So through this New Beginner Bible Study, we will learn one by one. Kaya sa New Beginner Bible Study na ito, isa-isa po natin itong pag-aaralan. It's basic but the most important. Yan po ay pangunahin, subalit napakahalaga. Okay? Okay po ba? But we think, one more thing, Ngunit pag-isipan natin yung isa pa pong bagay. what should be careful after salvation? Ano yung dapat nating pakaingatan pagkatapos ng kaligtasan? We need to understand there is oppression after salvation. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating maunawaan, meron pong mga kahirapan pagkatapos maligtas. If you don't understand it, when you meet oppression after salvation, maybe you can be stumble. Dahil kung hindi nyo po ito nauunawaan, kung magkaroon po kayo ng kahirapan pagkatapos ng kaligtasan, kayo po ay matitisod. The Bible said, awit 34, Sinasabi ng Biblia, awit 34, awit 34, verse 19. 34 verse 19. 34, 19. 34, 19. 34:19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Marami ang kapigatian ng matuwid, ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Few are the oppression of the righteous. Kaunti ang kapigatian ng matuwid. Ha? Tama? Tama ba? Tama? Tama po, kaunti. I read, few are the oppression of the righteous. Yung pagkakabasa ko po, kaunti ang kapigatian ng matuwid. Tama o hindi? Tama po ba o hindi? Oh, tama. Tama po. Anong sinabi ng Biblia? Ano ba yung sinabi ng Biblia po?
marami, tama, marami. Hindi konti, right? Yeah. Many are the affliction of the righteous. Marami ang kapigatian ng matuwid. You have to know this fact. Kailangan yung malaman yung katotohanan ito. When you understand this fact, you will not be stumbled when you meet the affliction. Kapag naintindihan niyo po yung katotohanan ito, hindi po kayo agad na matitisod kapag nagkaroon kayo ng maraming kapigatian. But this time you don't understand why God allow many affliction to save the Christian. Subalit ngayon, hindi niyo po maunawaan kung bakit pinapahintulot ng Diyos yung maraming kapigatian sa mga Kristiyano. That's why we have a session, this New Beginner Bible Study. We will think about the affliction of a Christian. Kaya meron pong session po dito sa New Beginner Bible Study patungkol po sa mga kapigatian ng mga Kristiyano. God allow the affliction to give more blessing. Ipinahintulot ng Diyos yung kapigatian upang magbigay ng higit na pagpapala. Okay? Okay po ba? We will learn next time. Pag-aaralan natin ito sa mga susunod na session. And also we have to know, after salvation, we have to keep our position. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating mapanatili yung ating posisyon. 1 Corinthians chapter 7. Unang Korinto chapter 7. 7 verse 20. 7 verse 20. 1 Corinthians chapter 7 verse 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. When you got the salvation, it's the same. You are calling by God. Nung magkaroon ka ng kaligtasan, pares lang po ito na tinawag ka ng Diyos. So when you are called, you need to keep your position at the time you are called. Kaya nung ikaw ay tinawag, kailangan mong mapanatili yung iyong kalagayan nung ikaw po ay tinawag. You have to keep your position. Kailangan mong mapanatili ang iyong kalagayan. Your physical position. Yung physical na kalagayan. You have to keep your spiritual position. Kailangan mong panatilin yung spiritual na kalagayan. For some time, after salvation, sometimes we neglect, keep our position. Pero minsan pagkatapos ng kaligtasan, napapabayaan po natin yung pagpapanatili sa ating kalagayan. If you are a student, you have to keep your position as a student. Kung ikaw ay isang mag-aaral, panatilihin mo yung kalagayan mo bilang mag-aaral. You have to study hard in your school. Kailangan mong pagbutihin yung pag-aaral mo sa school. Some students say after salvation, May mga estudyante po nagsasabi pagkatapos ng kaligtasan, do I need to continue study? kailangan ko pa ba magpatuloy sa pag-aaral? Jesus' second coming is near. Yung ikalawang pagdating ni Jesus, malapit na. We will go to heaven soon. Kalaunan, pupunta na tayo sa langit. Maybe I don't need to continue study. Marahil hindi ko na kailangang mag-aral pa. Tama o hindi? Hindi. As a student, need to keep position. Bilang estudyante, panatilihin yung posisyon. If you are housewife, you have to do your best in your house. Kung isa kang asawang babae po, manatilihin mo yung bilang housewife. You don't, as a housewife, you don't clean the house. Pero kung bilang isang housewife po, hindi ka naglilinis ng bahay. I'm busy to go to church. Abala ako sa pagpunta sa church. I'm busy in the evangelism. Abala ako sa evangelism. That's why you neglect housework. Kaya napabayaan yung mga gawain sa bahay. You don't clean the house. Hindi naglilinis ng bahay. You don't cook food for the family. Hindi nagluluto para sa pamilya. Tama o hindi? Tama po ba yan o hindi? Hindi. You have to keep your position as a housewife. Kailangan mo mapanatili yung iyong posisyon bilang housewife. If you are a worker in the company, you have to do your best. Kung isa kang trabahador sa isang kumpanya, gawin mo yung makakaya mo. Right? Keep your position. Panatilihin mo ang iyong kalagayan. Okay? You have to be careful. Kailangan yung maging maingat po dyan. And you have to know, getting a supply is first before we do something after salvation. Kailangan niyo pong malaman ito na yung pagkuha ng tustos po ay yung una po dapat bago tayo gumawa ng anumang bagay pagkatapos ng kaligtasan. When you are really saved, you have other heart to render the grace of God. Nung talagang naligtas ka, nagkaroon ka ng puso na suklian yung biyaya ng Diyos. Of course, it's a good heart. Opo, mabuting puso yan. Then you want to do something, right? Pagkatapos, gusto mo nang gumawa ng isang bagay. You want to do many ministry. Gusto mo nang gawin yung maraming paglilingkod. It's a good heart, but
you shouldn't neglect getting a supply first. Mabuting puso po yan. Pero wag mong pabayaan yung hindi pagkuha ng tustos. Before you do some ministry, at first you need to get more supply. Bago ako kumuha ng isang paglilingkod, una, kailangan mo munang makakuha ng panustos. That's more important. Yan po yung higit na mas mahalaga. To get the supply right, you have to more try to listen to the word of God. Upang matustusan, kailangan mong pagsumikapang makinig ng salita ng To get the Diyos. supply, you need to have a more fellowship with the brothers and sisters. Para matustusan ka, kailangan mong magkaroon ng higit na fellowship sa mga kapatid. Halimbawa, when you get the salvation, you have the heart to evangelize some people. Halimbawa, pagkatapos mong magkaroon ng kaligtasan, gusto mo na mag-evangelize ng ibang tao. Then some newly saved Christian, they have the heart, I have to evangelize my family. Pagkatapos yung mga bagong ligtas na kapatid, nagkakaroon sila ng puso, gusto ko yung ma-evangelize yung aking pamilya. But my family is in the province. Pero yung pamilya ko nasa probinsya. That's why they go to province. Kaya, nagpupunta talaga sila sa probinsya. But the problem in the province, no our church. Pero yung problema sa probinsyang iyon, wala pa yung church natin. They don't get any supply, Hindi right? sila nakakuha ng panustos. But when they try to evangelize, they experience it's really not easy. Pero nung sinubukan na nilang mag-evangelize doon, naranasan nilang hindi talaga madali. Sometimes their family reject. Minsan, tinatanggihan sila ng kanilang pamilya. Sometimes they not only reject, but also they persecute. Minsan, hindi lamang tinatanggihan, kundi inuusig pa nga. But their faith is very weak. Pero yung pananampalataya nila napakahina. Then they be very discouraged. At talagang sila po'y nalugmok, nadismaya. Then they can be stumbled. Pagkatapos maaaring matisod sila. It can happen. Maaaring mangyari po What's the yun. reason? Ano yung dahilan? Because they neglect getting the supply. Dahil pinabayaan po nilang magkaroon sila ng matustusan. This Sunday I will go to some place to evangelize. Sa linggong ito, pupunta ako sa isang lugar para mag-evangelize. It's a good heart to evangelize, right? Mabuting puso po iyon para mag-evangelize. But Sunday, right? What's Pero- the first? Araw ng linggo po iyon. Ano yung dapat unahin? At first, need to listen to the word of God, right? Una, kailangan mo munang makinig ng salita ng But Diyos. without listen the word of God, they go to evangelize. Pero kung walang pakikinig ng salita ng Diyos, pumunta ka agad sa evangelism. It's not good way, right? Hindi po yan mabuting paraan. Naintindihan niyo po? So you have to more endeavor to get the supply. Kaya kailangan yung higit na pagsumikapang matustusan. You have to be careful. Kailangan yung maging maingat po. Naintindihan niyo po? Then maybe you will not be stumble when you are still weak faith. Marahil at hindi po kayo matitisod kung meron po yung bagong pananampalataya. Anyway, this new beginner Bible study will continue total for 8 session. Ngayon pa man, yung beginner Bible study na ito magpapatuloy sa kabuuan ng 8 session. I will show one picture. You know where is this? Alam niyo po ba kung saan ito? Tal Galilee Little Center. If you go to Galilee Little Center, you can see the tree. Kung pupunta po kayo sa Tal Gallery Center, makikita niyo po dito yung isang halaman, isang punong kahoy. Kalachuchi, you know, Kalachuchi. On the side, on the hill, meron Kalachuchi. Doon sa isang parang, meron pong kalachuchi. And in front of the building, there is a big Kalachuchi. At sa harapan po ng building po, ng main building, merong kalachuchi din. I know because when I was in Kalawan Church before, I bought this tree. Alam ko po ito dahil nung ako ay nasa Kalawan Church pa, ako po yung bumili nito. I bought this tree and I gave it Little Center. Ako yung bumili ng kalachuchi nito at ibinigay ko po doon sa Little But Center. several years later, I was surprised. Pero pagkatapos ng ilang taon po na lumipas, nagulat po ako. Because when I give the tree, same size tree. Dahil nung binigay ko po yung punong kahoy na ito, pares lang din po yung puno. But after 3 years, there's a great change, right? Pero pagkatapos ng 3 taon, meron pong malaking pagbabago. It's still small, Maliit pa rin naman. but it's already very big.
Pero ito napakalaki na. What made their difference? Ano yung kanilang naging pagkakaiba? Hmm? Supply. Yung panustos. Because of the side here, Mahirap getting enough water. Dahil itong nasa gilid po, hirap siya makakuha ng tubig. But here, Pero ito po, can get a lot of water. nakakuha siya ng napakaraming tubig. At first same, right? Sa una, pares lang naman But after sila. several years, there is a great difference. Pero pagkatapos ng lipas ng ilang taon, nagkaroon ng malaking pagkakaiba. Our Christian life is the same. Ganon din sa ating pamumuhay Kristiyano. Maybe here, you will save, you are saved same time, right? Dahil dito meron pong mga pares na nagkaroon ng kaligtasan. But if you really abide in church, get enough supply, you will grow fast. Kung ikaw ay talagang mananatili sa church at nakakuha ka ng sapat na panustos, talagang lalago ka. But if you neglect getting the supply, you will be same. Pero kung pababayaan mo yung pagkuha ng panustos, No, parehas ka pa rin po. there will be no growth in the faith. Wala pong magiging paglago sa iyong pananampalataya. So your Christian life is up to you. Kaya yung Christian life mo ay nakasalalay sa iyo. Let's be the kanan. Tingnan po natin yung nasa kanan. Huh? Dapat tayong maging Okay. nasa kanan po. So if you finish a whole session, you can be kanan tree, kanan. Kaya po kung tayo po ay matatapos natin ito, magiging nasa kanan po tayo. So continue. Magpapatuloy po ba? And this time you have many your classmate. Sa oras nito, meron kayong maraming kaklase. Your side beside the Tingnan nyo yung sa gilid nyo po, yung your mga katabi. your classmate. Yan yung mga kaklase ninyo. So encourage each other. Himukin nyo yung isa't isa. If your classmate wala next week, you encourage them to come. Kung ang kaklase mong ito ay wala sa susunod na linggo, himukin mo siyang sumama po. So let's all together finish the whole session. Tayong lahat po ay sama-samang tapusin yung buong session. If you finish the whole session, we will have the graduation ceremony. We provide the certification. Kung matatapos niyo po yung buong session, tayo po ay magkakaroon ng ceremony at bibigyan po kayo ng certificate. Okay? Okay po ba? Let's continue. Magpatuloy po ba tayo? Okay. Salamat po. Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear much friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church. Salamat po sa pagpapatnubay sa amin na manatili sa church. Thank you for allowing you save the brothers and sisters. Salamat din po sa pagpapahintulot ng mga bagong naligtas na kapatid. Please help and guide them to abide in church. Pakiusap, tulungan niyo po sila at gabayan na manatili sa church. Especially from today, we can start your beginner Bible study. Higit sa lahat, mula ngayon po, nagsimula kami ng New Beginner Bible Study. Please allow all the situations so that all brothers and sisters can finish until last session. Pakiusap, ipahintulot niyo po sa lahat ng sitwasyon upang lahat ng mga kapatid po ay makatapos hanggang 8 session. And let us be grown in the faith. At nawa kami po ay lumago sa pananampalataya. We only rely on your mercy and gracious. Nagtitiwala lamang po kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Salamat po.